Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ngayon po ay December 20, 2023. Magandang umaga po, brothers and sisters. Anumang oras ninyo mapanood ang mabuting balitang ito. Ang tutunghayan po natin ngayon na mabuting balita ng Panginoong Hesus ay hanguin po natin sa aklat ni Lucas, chapter 16, verse 19 hanggang 31. So, kapag napanood po ninyo, brothers and sisters, sa mabuting balitang ito, isabuhay po natin nang sa ganon ay mapanuto po tayo at magkaroon tayo ng makamtan natin ng buhay na walang hanggan. So pakinggan po natin ang mabuti or unawain natin ang mabuting balitang ito. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nalalaglag na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at binala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang paghihirap sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paroonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng paghihirap." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung papuntahin sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila pakikinggan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ayan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan. So napakalinaw po, brothers and sisters, ng ating tinunghayan ngayon. Na hinihikayat po tayo ng mabuting balitang ito na tayo'y magtiis sa mga kahirapan na ating dinaranas sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoong Hesus.
Sapagkat kung hindi po tayo magtitiis, tayo gi-give up kaagad, wala pong mangyayari sa atin. Wala po tayong mararating na buhay na walang hanggan. Sapagkat tingnan nyo ang nangyari dito sa mayamang ito. Nagpasasa siya ng kayamanan niya dito sa lupa. Ngunit anong nangyari? Walang inintindi nung siya nandito sa lupa kung hindi magpayaman. Hindi po ito masama magpayaman kung ito'y nagmumula sa Diyos na kayamanan. Sapagkat ang itinuturo po dito ng Diyos na kayamanan ay kayamanan sa langit. Ano po ba ang mga kayamanang ito sa langit? Ito po yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, pagsunod, pagtalima sa utos ng Diyos, at pananalig at pananampalataya. Ayan po ang itinuturo ng Diyos na kayamanan na dapat nating impukin. Sapagkat anuhin nga namin, hindi po masama yan magkaroon tayo ng kayamanan. Mismo ang Diyos pagkakaloob sa atin yan ng Diyos ang kayamanan. Tingnan po natin yung nangyari kay Job, yung isang pinakamayaman sa dakong silangan nung panahon na yon. Nangyari sa kanya lahat, nawala sa kanya kasi sinubok siya ng Diyos. Ngunit nung bandang huli, ibinalik sa kanya ang kayamanan niya na dati na kung mga 500 yung baka meron siya, at saka yung tupa, yung kambing, lahat ng mga hayop ay meron siya. 1,000 ang dami. Nung tinanggap niya ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang pagkakamali, ibinalit ng Diyos sa kanya ang lahat na kayamanan niya na nawala sa kanya. Sapagkat pinahintulutan dito na subukin siya. Ngunit hindi nagkasala itong si Job. Nandun nagkasugat-sugat na yung mga katawan niya, buong katawan hanggang sa ulo. Nahihiga na siya doon sa abo. Ngunit hindi nagbago ang pagtingin niya sa Diyos. Tinuya na siya ng asawa niya. Ano ang sabi ng asawa niya? Hindi mo pa ba itatakwil ang Diyos mo? Ano ang sabi nila sa brothers and sisters? Bakit? Ang Diyos ko ba ay Diyos lang ng kasaganahan? Kapag naghihirap ka na, hindi mo na Diyos? So kahit sa pananalita ay hindi pa rin nagkasala ang itong si Job. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, nung inaccept na ni Job ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kasalanan, ibinalik sa kanya at doble pa yung kayamanan. So meaning, hindi po masamang yumaman, but unahin po natin ang Diyos. Katulad po nito na nangyari dito sa pulubi at si Lazaro at saka isang mayaman. Namatay ang mayaman, dinala siya doon sa Hades. Ito po yung Hades, ang lugar ng pangalawang paghihirap. Mararanasan po natin ito hanggang sa impyerno kung tayo'y masamang tao. Sapagkat hindi po aalisin anuman ang pag-iisip natin sa mundong ito. Hanggang doon sa Hades, hanggang sa impyerno, ganun po. Kaya mararamdaman natin ang parusa sa atin kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos. Ang nangyari sa pulubi kay Lazaro, kinalingas siya ng Diyos. Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham at doon inaliw siya. Saan ba ito nakatira si Amang Abraham? Ito yung sa paraiso. Kaya sa mabuting balita nito, brothers and sisters, hinihikayat tayo ng Diyos. Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Pinaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus na tayo'y magbalik loob na sa Diyos. Talikdan natin ang ating mga kasalanan, harapin natin ang bagong buhay na may pananalig at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga po ang sabi ni Apostol San Pablo, pananampalataya na may kasamang gawa. Sapagkat sabi nga ang kasabihan, faith without action is dead. Action without faith also dead.
Mananampalataya ka nga sa Diyos. Hindi ka naman gumagawa ng paraan. Hindi ka naman nakikipagkapwa or naggumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. So wala po tayong mapapala doon. Gumagawa ka nga na mabuti sa iyong kapwa. Ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Dahil kung gumagawa tayo na may pananampalataya sa Diyos, ang lahat ng gawin natin ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Huwag po tayong gagawa. Anong po ang sabi doon sa karunungan? Kung tayo ay gagawa ng kabutihan, tiyakin natin kung kanino natin gagawin. Sapagkat kapag ito ay ginawa natin sa taong masama, wala po tayong tatanggapin. Ngunit kung ginawa natin ang kabutihan sa isang taong banal, ay gantimpala po. Kung hindi man ang isang taong yon ang maggantimpala sa iyo, ang Diyos, tiyak yun, ay magbibigay sa atin ng gantimpala. Kung ang ginagawa po nating kabutihan ay kalugod-lugod sa Diyos, hindi po kabutihan ng tao. Iba po ang kabutihan ng Diyos at kabutihan ng tao. Hindi po lahat pareho. Tingnan natin po yung aral nitong anak ni Eva at Adan, yung unang tao, yung sa kanyang anak. Itong si Cain, ay pareho silang naghandog magkapatid Pareho silang naghandog sa Diyos. Ngunit sino ang kinalugdan ng Diyos? Yung handog ni Abel. Kaya sa galit sa inggit ni Cain, pinatay niya yung kapatid niyang si Abel. So diyan po natin babatayan ang pamumuhay natin sa mundong ito. Lagi nating alalahanin, si Cain at si Abel, parehas ginawa nila mabuti, parehas ang kanilang ginawa mabuti kasi parehas silang naghandog Ayan po ang tinatawag na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Naghandog si Cain, ngunit hindi siya kinalugdan ng Diyos. Naghandog si Abel, kinalugdan siya ng Diyos. Kaya doon nagalit si Cain. Kaya tiyakin po natin ang paggawa natin ng mabuti kung ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ayan po ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Ayan po yung kalugod-lugod. Habang tayo'y namumuhay, kung tayo'y nagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos, lagi natin isaalang-alang, kalulugdan ba ako ng Diyos sa gagawin kong ito? Nalulugod ba ang Diyos sa iniisip ko? Huwag po nating isipin, matutuwa kaya ang tao nito sa gagawin kong ito? Pararangalan kaya ako ng tao sa gagawin kong ito? Huwag po. Naliligaw po tayo ng daan niyan. Sa Diyos po natin isaalang-alang lahat ng ating gagawin, sapagkat Siya ang humahatol, Siya ang humuhusga ayon sa ating mga gawa, ayon sa ating mga iniisip. Pulubi ay dinala doon sa piling ni Abraham nung siya ay namatay. Ang mayaman ay pagdurusa sa Hadis ang kanyang kinahantungan. So babalikan natin yung verse 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ng mayaman at inilibing. Ayan po, namatay din ng mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hadis. Ayan po, sa Hadis siya dinala. Ang Hadis, ang lugar na Hadis po, ito po yung pangalawang pagdurusa natin. Dito sa sanlibutan, kung tayo pangalang dito, kunting init lang, nagrereklamo na po tayo. How much more kung tayo mapunta sa Hadis? Sapagkat ito po ay semi-impyerno na po ito. Ang init nito, according to the Bible. Hindi po ako nagsasalita niyan, but kinukuha ko dito according to the Bible. Ito po yung pangalawang pagdurusa ng tao.
sapagkat hindi po babaguhin ang isip natin eh. Kung tayo masamang tao. Tingnan natin yung matuwid, ni hindi nakilala si yung mayaman eh. Itong si Lazaro na isang pulubi. Sapagkat kung tayo ay matuwid, babaguhin na. May babaguhin sa ating pag-iisip, sa ating katawan. Hindi na po mananatili, kaya nga sabi nga, papahirin ng Diyos ang mga luha sa ating mga mata. Sapagkat babaguhin po, hindi na natin maalala yung pinagdaanan po natin dito sa ibabaw ng mundong ito, ng makasalanan. Pero kung ikay makasalanan, namamatay na makasalanan, mapupunta po tayo sa Hades ng pagdurusa. At hindi po babaguhin ang isip natin hanggang sa impyerno, kaya alam natin. Kaya po binibigyan po tayo ng babala sa ikalawang buhay kung tayo ay mawawala sa mundong ito. Na kung tayo ay magiging masama, tayo po ay mapupunta sa Hades, yung pangalawang paghihirap. Ano ang sabi ng mayaman? Utusan yung po si Lazaro na isawsaw ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako dito sa init. Dito pa nga lang sa sanlibutan ito, nagrereklamo na tayo sa init eh. How much more kung nandun na tayo sa Hades? Ay paano pa kung napunta na tayo doon sa impyerno? Maglalangoy-langoy tayo doon. Tapos yung ibaba pa eh, banig natin doon eh, mga uod na hindi namamatay. Dito po, hindi ko po sinasabi na tinatakot ko po kayo. Kung hindi, binibigyan tayo ng babala ng Diyos upang hindi humantong sa dako ng paghihirap, sa dako ng Hades, o sa dako ng impyerno. Sapagkat yun po ang pinamanhik ng mayaman. Kung ganun po, Amang Lazaro, papuntahin po, namamanhik po ako na papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 pang kapatid na lalaki. Paparuunin nga po ninyo siya at bigyang babala ang aking kapatid upang hindi sila humantong sa dako ng paghihirap na ito. Ayan po ang pamanhik, pakiusap ng mayaman kay Amang Abraham. Kasi wala na siyang magagawa, nandun na siya sa lugar na yun eh. Hindi na siya makakawala doon. So ganyan po tayo. Kapag tayo'y namatay, doon tayo sa Hades. Kung tayo'y masama. Ngunit kung tayo'y matuwid na tao, doon tayo sa piling ni Amang Abraham, aaliwin tayo ng Diyos doon. Doon tayo dadalhin ng mga anghel. Kaya yung sinasabi ng mga tao na kapag namatay, may 40 days pa, nandyan pa yung kaluluwa. Mali po yan. Sapagkat on the spot po kapag tayo ay namatay, kung saan ang patungo po natin, doon po dadalhin kaagad ang ating kaluluwa. Doon po tayo dadalhin. Katulad nitong pulubi. Nung namatay ang pulubi, dinala sa piling ni Abraham. Nung namatay ang mayaman, diretso sa Hades ng pangalawang paghihirap. Kaya kabalintunaan pa yung mga pinagsasabi ng matatanda na may pa 40 days pa. Wala po yan dito. Ayan po, maliwanag po yung aral. Minsan meron pa nga, naandyan, huwag kayong maingay. Ibinato ikaw, nababato pa. Ang gumagawa po niyan yung masamang espiritu. Minsan nakikita natin sa ating biglang tingin na, nandun, nakita ko si ganito. Ginagaya po yan ng masamang espiritu. Halimbawa ako, namatay ako, gagayahin yung mukha ko upang dayain tayo. Kasi ayan po ang gawain ng masamang espiritu, mandaya sa tao. Kaya dadayain po tayo nito upang mapaniwala tayo na nandito pa yung kaluluwa. Ngunit narito po yung patunay na sa Biblia po. Sino po bang painiwalaan natin, yung mga kwento-kwento o yung salita ng Diyos? Of course, dito ako maniniwala sa salita ng Diyos kaysa yung mga kwento-kwento.
Ayan po napakaliwanag, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro. Saan dinala ang pulubi? Sa piling ni Abraham. Saan dinala yung mayaman? Sa Hades ng paghihirap. So hindi po totoo yan na hanggang 40 days, ay naku. Sabagay, ako hindi ko rin po kayo masisisi sapagkat ganyan din napaniwala din po ako nung ako'y nasa sanlibutan pa, napaniwala din ako sa mga ganyang kwento-kwento. Kwentong barbero ba? Yung pala mga kathang isip lamang ng tao. Katha ng malilikot na pag-iisip. Ngunit kung titingnan po natin sa Biblia, ay wala pong katotohanan ng mga iyan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew, ang sinusunod ninyo ay mga utos ng tao. Winawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos. Utos ng tao ay iniisip ninyo utos ng Diyos. Kaya yung mga kwento-kwentong mga na yan, walang katotohanan po yan. Lalo na yung ligaw na kaluluwa, wala pong ligaw. Kung hindi po tayo magbabago, hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos, maaari po tayo ang naliligaw, hindi po yung kaluluwa. Wala pong ligaw na kaluluwa. Tayo po ang naliligaw, tayong mga tao. Maliban na tayo ay magbalik loob sa Diyos, naliligaw po tayo ng daan. Ngunit yung sinasabi pong mga ligaw na kaluluwa, hindi po ligaw na kaluluwa. Kapagkat dito po naninirahan ang mga yan. For the meantime, habang hinihintay nilang paghuhukom ng Panginoong Hesus, pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya please, mga ganyang paniniwala. So ayan po, ang mayaman ay parurusahan sa buhay sa ibabaw ng lupa. Ayan po, sabi ng Mang Abraham. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw namay nagdurusa. Ayan po, napakalinaw. Kapagkat ang mayaman ay nagpasasa na sa buhay, sa ibabaw ng lupa, natanggap niya na ang lahat ng gantimpala na para sa kanya. So ano pang hinihintay nating gantimpala? Wala na. Si Lazaro, nagtiis siya ng hirap, sugat. Ni wala lang namang kumakalinga sa kanya, ni hindi lang naman siya binibigyan ng mayaman, ng kahit na kunting pagkain, kung hindi ginagawa ng pulubing ito, namumulot ng mumo na nahuhulog sa sahig na mula doon sa hapag ng mayamang ito. Mabuti pa nga yung aso dinadamayan siya, dinidilaan yung kanyang mga sugat, kasi yung dila ng aso nagpapagaling daw ng sugat. So malinaw po ang mabuting balita natin dito na hatid sa atin ng Panginoon. Ngunit hindi ko po sinasabi na bawal pong maging mayaman. Wala po akong sinasabi. At saka wala po yan dito sa kasulatan na bawal maging mayaman. Actually, sabi nga ng Panginoong Hesus, nalulugod ang Diyos Ama na ibigay sa inyo ang kaharian ng langit. Ano po ba ang ibig sabihin nito?
Ipagkakaloob po ng Diyos, sabi pa ng Panginoon, anumang bagay ang hingiin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkakaloob ng Ama. Kaya lang siyempre may kondisyon, hindi naman basta-basta ibibigay sa atin yun. Kung hindi tayo naanalig at nananampalataya, sapagkat kapangyarihan ng Diyos ang makapagbigay lamang nito sa pamagitan ng ating pananalig at pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya, sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na ito'y magagawa natin, na ito'y ipagkakaloob sa atin, ibibigay ng Ama sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. So, hindi po masama. Kaya nga lang, ayan nga po, ang mabuting aral na ito, sapagkat itong mayaman na ando na nga yung pulubi sa kanyang hapag, sa kanyang pintuan na kalupasay, ni hindi lang naman inaabutan ng pagkain, hindi lang naman binibigyan ng damit, hindi lang naman tinulungan, hindi lang naman dinala sa ospital, na andoon araw-araw namumulot ng mumo. Ang mga ganitong tao, brothers and sisters, ay walang hihintayin na gantimpala mula sa Diyos. Ayan po ang aral niyan, yan po yung logic niyan. Wala po tayong hihintayin na gantimpala mula sa Diyos. Pagkaganyan po ang ating naging asal sa ating kapwa. Sapagkat itinuturo ng Panginoong Hesus, ano ang sabi niya, ang unang bagong utos na kanyang ipinagkaloob doon sa mga apostol nung siya'y malapit ng bumalik sa langit. Ano ang sabi niya? Nung ipagkakanulo na siya ni Judas Iscariote. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Isang bagong utos ang aking ibinibigay sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Kausap niya po dito yung kanyang mga apostol. So yun po ang itinuro ng Panginoong Hesus. Pag-ibig. Sapagkat yung mula pa doon sa aklat ni Moises hanggang sa mga propeta, ang lahat po niyan ay nabubuo sa isang pangungusap. Sa pag-ibig, doon lahat po yun nabubuo. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig eh. Kung hindi pag-ibig ang Diyos, ibibigay ba niya ang kanyang nag-iisang anak upang ialay sa atin, upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan? Hindi po magagawa ng tao yan. Ang Diyos lang ang nakagawa niyan. Although yung si Abraham noon, nung sinabi, inutusan siya ng Diyos na ialay niya, ihandog niya yung kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Dito naman po ay talagang doon na patunayan ng Diyos na ganong katapat ang si Abraham. Ngunit yun ay sinusubok lamang si Abraham kung gaano siya katapat sa Diyos. Ano nung sabi nung kanyang papatayin yung kanyang anak, huwag mo ikang gagawin yan. Doon napatunayan ng Diyos ang katapatan ni Abraham. Dahil sa nag-iisa ring anak niya yon, si Isaac eh. So ganyan po ang Diyos. Lahat ay halos kukunin sa atin. Minsan nga, di ba, makikita natin kung sino pa yung mayaman, lalong yung mayaman. Kung sino yung mahirap, lalong naghihirap. Ngunit ano ang sabi ng Diyos, ng Panginoon? Paano mo mahahabol ang mga kabayuhan kung hindi ka magsasanay? Kaya ngayon pa lamang po, sinasanay tayo kung ano man po ang nararanasan natin ngayon, na kahirapan, na pag-uusig, kung ano man po ang nahihirapan natin ngayon na paghihirap. Ito po ay tinuturuan tayo ng Diyos
na maging matatag. Magpasalamat tayo kahit sa gitna, sa kabila ng ating mga paghihirap, nakatayo pa rin tayo at matatag pa rin tayo nakatayo. Ayan po ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat marami nga dyan, kunting hirap lang, minsan kinikitilda nila ang kanilang buhay. Minsan kung ano, nagbibigti, naglalason. Ito po yung mga tao na walang pananalig sa Diyos. Yung mga ganyang pag-iisip. Ngunit kung tayo'y dumaranas man ng kahirapan, kung ano man yan, mga pag-uusig, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil tayo'y sa kabila ng mga paghihirap na yun, nakatayo pa rin tayo at matatag pa rin. So nalalapit tayo sa Diyos. Basta't wag nating kakalimutan na tayo'y laging manalangin. Kapagkat dahil sa pananalangin natin, pananalangin na may katapatan na nagmumula sa puso. Hindi po yung panalangin na basta lang. Ang panalangin po na itinuturo dito ay ang katapatan sa Diyos na nagmumula sa puso. Ayan po. Higit sa lahat inilagay sa lahat inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang nariyan ay hindi makaparini. So ayan po. Kaya kung ano po yung kinalalagyan natin ngayon, kung tayo may dumaranas na paghihirap, huwag na po nating asamin na tayo'y guminhawa or tayo'y maging mayaman. Bagkus hingiin natin sa Diyos. Kasi minsan ang inaasam natin, kailan kaya ako yayaman? Ano kaya ang dapat kong gawin? Instead na isangguni natin sa Diyos, tayo pang sarili natin, ginagawa natin, ano kaya ang gagawin ko? Kaya marami sa atin nakakaisip ng masama dahil sa naghahangad ng mga bagay-bagay na makasanlibutan. Ang itinuturo po ng Panginoong Hesus, isaalang-alang natin sa Kanya. Sabi nga, anumang hingiin natin sa Ama sa pangalan ng Panginoon, ito'y ipagkakaloob ng Ama. Anumang hingiin natin sa Kanya sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito'y ipagkakaloob ng Ama. Ang nangyayari po sa atin, kaya hindi tinutugon ng ating mga kahilingan, mismong sarili lang natin. Paano kaya ako? Ano kayang gagawin ko? Ano kayang dapat kong ano kayang negosyo ang maganda? Ano kayang, di ba, brothers and sisters, parang niloloko lang natin yung ating mga sarili, ni-stress lang natin sa pag-iisip ng mga bagay-bagay na parang panaginip lang ang lahat. Well, hindi masama yung mangarap but unahin natin ang Diyos. Isaalang-alang natin sa Diyos ano man ang kailangan natin sa buhay, sapagkat Siya ang magkakaloob nito sa atin kung ito'y karapat-dapat sa atin. Ngunit sabi ng Panginoong Hesus, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Kaya ang Panginoong Hesus, isaalang-alang natin sa Panginoong Hesus sapagkat ito'y pagkakaloob sa atin ng Ama. Ayan po yung ipinamanhik ng mayaman, no? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila
at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng paghihirap. Ayan po, napakalinaw po ng pakiusap ng mayamang ito. Kaya isa po itong paalala sa atin habang tayo'y nandito sa sanlibutan ito. Dapat tayong magtiis. Ano man po ang dinaranas nating mga pagsubok. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Tingnan po natin dito sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 3 hanggang 4. Sa pagtitiis, mapalad tayo. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ayan po, ganyan po yung nangyari doon sa pulubing yun, si Lazaro. Nakasama siya sa kaharian ng Diyos sa paraiso. Doon siya dinala ng mga anghel. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ayan po. Kung tayo may nagdaranas ng kahapisan, mga pag-uusig, kung ano man po yan mga nararanasan natin na paghihirap sa mundong ito, huwag po tayong mag-alala, sapagkat darating ang araw na tayo'y aaliwin ng Diyos. Ayan po, napakalinaw. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So napagaganda po kung ng mabuting aral ito kung ito'y ating isa sa buhay. Hindi yung marami tayong alalahanin sa buhay. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Huwag ninyong alalahanin yung mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Dapat pagkukulan natin ng pansin yung kayamanan sa langit. Ganon din po, tingnan po natin dito sa ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Ayan po, nung hinihiling po nitong mayamang ito na papuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang ama, sapagkat siya ay may 5 pang kapatid, upang bigyan ng babala. Ngunit ano po ang sagot ni Abraham? Naroon yung mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Sapagkat ang Diyos Ama, ganyan din po ang itinuro niya. Lahat itinuro niya ang banal na kasulatan na ito lang po ang gawin nating guide. Kahit nung si Josue, si Josue, nung namatay na si si Moises, ay tinagubilingan din siya ng Diyos na laging basahin ang kautusan. Ito po, pakinggan po natin sa aklat ni Josue o Propeta Josue 1:7 hanggang 8. Ang sabi po, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang, sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaang basahin
ang aklat na yaon, dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ayan po, ang Biblia, ang itinutukoy dito. Ito po yung kasulatan, ang utos ng Diyos kay Moises. Ang tinutukoy po dito. Ganon din po ang sinabi ni Amang Abraham doon sa mayaman. Kahit ako po, isang buhay na patutuo. Nang dahil po dito sa banal na kasulatan ito, sa mabuting balitang ito, dito po ako gumaling ng mga karamdaman ko. At lahat, nangyari sa akin yung sinabi ng Panginoong Hesus. Na ang sangang matuwid ay lilinisin ng Diyos upang nang sa ganon ay makapamunga ng maganda. Ganyan po ang nangyari sa akin. Nilinis anuman ng karamdaman na sa aking katawan. Kaya wala akong sawang itataas ang kanyang pangalan. Wala akong ibang papupurihan, pararangalan, pasasalamatan kung hindi ang Diyos Ama at ng Diyos Anak. Kapagkat dahil sa kanila, dahil sa Diyos, ay inahon ako sa pagkalugmok ko sa kumunoy. Ayan po, dito po ako nang hawak sa banal na kasulatang ito. Sapagkat kung anuman po ang nasusulat sa banal na kasulatang ito, kung ito'y isa sa buhay natin, ay mangyayari sa atin. Maging masama man yan o mabuti, lahat yan ay mangyayari. Kaya po ito nasusulat upang ito'y sundan natin, magsilbing babala. May babala, may dapat nating sundin. Kaya napakainam po. Kaya ako, lagi ko pong inirekomenda ang banal na kasulatan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sapagkat nung ako'y medyo nakaka-recover na noon, nung ako'y pinagaling na ng Diyos, ano ang hiniling ko? Ama, Diyos, sabi ko ng ganon, Diyos, Ama, kung talagang ikaw ang tumawag sa akin, bigyan niyo po ako ng karunungan at katalinuhan upang maibahagi ko ng maayos ang mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid. Ayan po ang sinabi ko sa Diyos noon nung ako'y nakikipag-usap sa Kanya. Kasi sabi ko sa Diyos, ayoko pong mapahiya kayo dahil sa kamangmangan ko. So anong ginawa ng Diyos? Pinagkaloob sa akin. Bakit ako magpapahayag ngayon? Bakit ito ngayon ako nakapagpapahayag ng mabuting balita? Bay kahit sino po, hindi basta-basta po makapagpahayag ng mabuting balita. Maliban na ikay bigyan ng karunungan, katalinuhan, hindi natin magagawa na tayo'y makapaghayag ng salita ng Diyos. Maliban na sumaatin ang banal na Espiritu na nagmula sa Diyos, ay hindi po natin magagawa makapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Kapagkat marami po ang nito, kalinghaga, may mga dapat nating unawain. Hindi po basta-basta. Kaya nga po, ang sabi nga ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sinulat ni Apostol San Pablo, anumang nasa kasulatan
ay sa ikatututo natin, ikatututo ng tao. Ganyan po ang ginawa ko. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Ano ang sabi rin ng Panginoon, ng Diyos Ama kay Josue? Dili-dilihin mo araw-gabi. Yan po. Huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na iyon, na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. So ayan po. Sapagkat ang karunungan po ay hinihingi po sa Diyos. Kapag ito po ay hiningi natin, ipagkakaloob po sa atin ito kung tayo'y deserve na magkamit nito. Kung ito'y kalooban ng Diyos na tayo'y magkamit nito. Hindi po, kahit hilingin po natin ito, kung ito'y alam ng Diyos na gagamitin lang natin sa kayabangan, hindi po natin makakamtan yan. Kung ito'y gagamitin lamang natin sa mga maling pamamaraan, hindi po natin makakamtan ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. So hindi po ito'y pagkakatiwala sa atin kung tayo'y yung mithiin natin ay masama. Ako nga, under observation ako nung bago pa lang nung kailan, mga ilang taon lang naman magta-3 taon. Sapagkat itong 3 taong ito, yung 2 taon na nakalipas na talagang sinusubok ako. Lahat ng gawin ko, minsan nalalaglag yung microphone, minsan nagsa-shutdown yung ginagamit kong instrumento, wala namang gumagalaw. Ang daming mga pagsubok. Pagsubok lamang ng Diyos yun sa akin upang ito'y kung talagang ako'y may pananalig sa Kanya, itutuloy ko at itutuloy. Sapagkat walang makakahadlang kung ito'y kalooban ng Diyos. Kaya nagbago-bago ako ng channel ng YouTube dahil sa meron alam ng Diyos ang ginagawa natin. Ang bawat ginagawa ng tao, ang bawat iniisip at ang bawat binabalak ng tao alam ng Diyos. Ngayon kung kaibigan ka ng Diyos, sasabihin sa iyo yan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Malalaman mo yan. Kaya nagbago-bago po ako ng channel, pasensya na po sa YouTube dahil talagang ako'y naging lang ako sa aking channel noon. At talagang nararamdaman ko po na meron talagang gumagawa na hindi maganda. Ngunit ano ang sabi sa akin ng banal na Espiritu? Kung meron mang gumagawa o meron man gumagawa ng ganyan, hayaan mo sila. At least mahiparating mo man lang ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Kaya ang pakiusap sa akin this time na mag-focus ako kung anong ipinagkaloob sa akin na gawain, kung ano ang pinagkaloob sa akin ng Espiritu Santo na gawain, mag-focus ako doon. Ayun po ang pakiusap sa akin. Pangako sa akin ay gantimpala na nagmumula sa Diyos. Sapagkat nitong mga nakaraan, para akong tambo na inuugoy ng hangin. Minsan nadadapa. Ngunit patuloy akong bumabangon. Sapagkat ito ang pinagkaloob sa akin ng Diyos sapagkat at saka kapag hindi lang po ako nakapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus ng mga ilang araw, nasasabik po ako na muli kong mahipahayag ang salita ng Diyos. Ganyan po.
kapag nananahan sa atin ang banal na Espiritu, ito po yung mag-i-encourage sa atin na gampanan natin yung gawain natin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu na inutusan ng Panginoong Hesus para gumabay sa atin. Sapagkat hindi po natin magagawa ito ang pangsarili lamang. Ganyan din po ang sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. So tunghayan natin sa aklat ang Roma 15:4. Ang sabi po ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, anumang sulat anuman nasa kasulatan noong panguna ay nasusulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Ayan po. Kaya dito po, kapag nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan, dito po natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Na lalo tayong nagiging bihasa. Kasi ang sabi, ang turo nga ng Diyos kay Josue, dili-dilihin mo, basahin mo araw-gabi upang masunod mo ang anumang nasusulat doon at matupad mo. Ika'y magtatagumpay sa lahat mong gawain. Kasi kung tayo'y pinagkalooban na ng karunungan nito, kung hindi naman natin tinitingnan kung ano nga ba o hindi naman natin binabasa. Ayan po ang purpose nito na Biblia. Kaya po ginawa ang Biblia, kaya ang laki po ng pasalamat ko rito. Sapagkat kung hindi dahil sa Biblia, hindi nakarating sa akin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi wala naman magpapaliwanag sa akin hindi naman, sabi nga, darating ang panahon na maraming maglalabasa ang mga bulaang propeta. Although ito pinagmamalaki ko po, yung doon nung ako'y nasa Manila, paumatin ako sa El Shaddai, kay Brother Mike po. Doon ko po unang nakilala ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama. Ang lahat ng sabihin ni Brother Mike, sinusunod ko. At ito naman ay pinagkakaloob naman din sa akin ng Diyos. Kapag wala akong trabaho, nagpipray lang ako, hindi ako nagwo-worry. Nagpipray lang ako. After a day or 2 days, nagkakaroon na kagad ako ng trabaho. Tapos dumarating pa yung time, pag kayong may exam, siyempre wala naman akong matas na pinag-aralan. Pagka nagkakaroon ng exam, bakit pumapasa ako? Hindi ko naman napag-aralan yon. So hindi ba malaking blessing yon? Yun po nung ako'y nasa El Shaddai, doon ko po nakilala ang Diyos na totoo. Ngunit anong ginawa ko? Binaliwala ko, nag-backslide ako. Kaya nga nung ako'y nandito na sa aking kinaroroonan ngayon, kung saan man ako naroon probinsya, hinanap ko po ang gawain ng El Shaddai. Although meron din dito sa amin, kaya lang tiningnan ko, wala naman tao at that time. Nakarating ako ng kabilang bayan upang hanapin ang salita ng Diyos. Upang mapakinggan ko ang salita ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y talagang kalooban ng Diyos na tayo'y pagkalooban na ng matutunan natin ang mga salita niya, mamimiss natin, masasabik tayo na mapakinggan muli ito. Ganyan po yung nangyari sa akin. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos. Sapagkat binigyan niya ako ng guide, which is ang Biblia, na kung saan dito po ako nag-focus, dito ko po
isinaalang-alang ang buhay ko sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Hindi po hindi po ito yung hindi po ito yung mga comics lang kwento rito. Ito po ay katotohanan, salita ng Diyos. Ito po yung nagiging daan ko upang makamtan ko yung aking kahilingan sa Diyos na karunungan at katalinuhan. So manalig lamang tayo sa Diyos, brothers and sisters. Huwag natin tularan yung mayaman. Nandun na sa pintuan niya yung pulubi na hindi lang naman binigyan ng pagkain, hindi lang naman binigyan ng damit, hindi lang naman ipinahospital. Ito ay mayaman eh. Mabuti pa nga yung aso nakiramay sa kanya, dinidilaan yung mga sugat niya. Yung mayaman wala. Kaya nangyari sa kanya nung siya'y namatay, inilibing, napunta sa hadis ng paghihirap. Ngunit itong si Lazaro na nagtiis ng kahirapan sa ibabaw ng mundong ito, nung namatay siya, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Kung tayo'y magpapatuloy sa ating kasamaan, pag namatay tayo, diretso kagad tayo sa hadis. Yung pangalawang paghihirap natin at ang pangalawa namang kamatayan natin ay sa impyerno na. Kaya mali po yung katuruan minsan na sabihin natin na patay na, ipananalangin pa natin. Mali po yun. Dapat ipanalangin natin habang siya'y buhay. Kapag siya'y namatay na, kanya-kanya na tayong destinasyon. Hindi na tayo mababawi, hindi na natin mababawi yun. Kahit mapudpud pa yung dila natin sa kapananalangin sa Diyos, hindi na tayo pakikinggan noon. Ipanalangin natin, brothers and sisters, hanggat buhay ang tao, hanggang buhay ang ating mga kapatid. Ipanalangin natin. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ang mga umuusig sa inyo'y ipanalangin nyo upang kayo'y maging anak ng inyong amang nasa langit. Hanggat nabubuhay tayo, doon natin ipanalangin. Hindi kung kailan namatay na, aba Ginoong Maria, sana mabuhay. Gabayan po ninyo kung saan man siya naroroon. Ay hindi nagagabayan. Gagabayan ka pa ba ng mga anghel kung nandun ka na sa hadis? Kaya hanggat nabubuhay tayo, na andito tayo sa ibabaw ng mundong ito, naglalakbay tayo, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Ay hindi ang nangyayari pagka hindi mo pa alam ang salita ng Diyos. Kapag nagsasalita, ang pinagkalooban ng salita ng Diyos ay umiiwas na sa sanlibutan, ito ay kinamumuhian na ng sanlibutan. Sapagkat ang tingin ng sanlibutan ay kalaban na nila. Talaga namang kalaban na kasi ang sabi nga ng Diyos ang sino mga umiibig sa sanlibutan ay kalaban ng Diyos. Kaya ang sabi nga ng Panginoong Hesus nung ipinanalangin niya yung kanyang mga alagad nung siya malapit ng umakyat sa langit, tingnan natin kung ano ang sabi ng Panginoong Hesus. Dito sa aklat ni Juan 17. Sabi ng Panginoong Hesus, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at inapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Ayan po. Inapuutan yung mga apostol, yung mga alagad ng Panginoong Hesus. Nung ipinangaral na, ibinigay na ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos doon sa kanyang mga alagad, inapuutan din sila ng sanlibutan.
Instead na dapat matuwa tayo at may mananalangin sa atin, ay hindi, kinapuputan natin eh. Alam nyo, brothers and sisters, kung ano ang dahilan, ganito po yan. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Nung una kasama kayo sa lahat ng kanilang ginagawa. Ganyan po, makikita, malinaw na malinaw po malinaw pa nga sa kristal eh. Kapag tayo'y pare-pareho na sa sanlibutan, isang gawain natin. Kasi nagkakaisa tayo eh. Inuman, sugalan, chismisan, siraan, paninira ng tao. Natutuwa pa nga tayong gumagawa ng masama ang ating kapatid sa ating kapwa. Ayan po. Pero once na ika'y nagbalik loob sa Diyos at ibinigay na sa iyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, doon na tayo kapuputan sapagkat nasusulat eh. Nandito po sa Biblia. Mangyayari yan sa atin. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Masiyahan kayo kung ano ang kung kinaputan ng sapagkat kinaputan na ako ng sanlibutan bago pa sa inyo. Kaya magalak tayo kung ito'y mangyari sa atin. Sapagkat sumasa atin ang Diyos. Sapagkat sabi nga, binigay na sa kanila ang salita ng Diyos, kinaputan sila ng sanlibutan. Sapagkat sila'y hindi na makasanlibutan, katulad ko, hindi makasanlibutan. Ganun ang ginawa sa Panginoong Hesus eh. Kinaputan siya ng mga tao noon. Binalak na patayin. Lahat. Dinuduraan. Inalipusta, inalimura. So lahat yan, mangyayari yan. Kung tayo'y nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, mangyayari po sa atin yan. Kasi nangyari din yan sa mga apostol. Nung umakyat ng Panginoong Hesus, nangyari yan sa mga apostol. Yung iba nga, napugutan ng ulo, pinatay, inulong si Juan. So ganyan po, hindi po natin mababago kung ano man po yung nasusulat sa banal na kasulatang ito. Kaya kung tayo'y magpapakasama, ano man nasusulat dito na parusa, mangyayari sa atin kung tayo'y masama. Ngunit kung tayo'y magiging matuwid, anuman ang gantimpala na nakalaan sa mga matuwid, ay ipagkakaloob sa atin at mangyayari sa atin. Kung tayo'y magiging matuwid na tao. So isipin po natin, brothers and sisters, sa mabuting balitang ito, itinutuwid tayo ng Diyos upang matuto tayo sumunod sa kalooban niya. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, walang makakalapit sa akin maliban loobin ng Diyos Ama. Sapagkat ang tao ay tuturuan ng Diyos. Ayan po, maliban na tayo ibigay sa Panginoong Hesus, hindi po natin makikilala ang Diyos. Ayan po ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at inupad nila ang iyong salita. Ayan po. Kaya dapat nating tuparin. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap nila
at tinanggap naman nila, natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ayan po. Kaya dapat lang tayo magtiwala at manalig sa Panginoong Hesus at sa Diyos Ama. Sapagkat wala po tayong magagawa. Ang Diyos, ang lahat ng bagay ay magagawa niya, ang hindi kayang gawin ng tao. So yan lang po, brothers and sisters. Hangad ko na sana nitong darating na bagong taon ay baguhin po natin kung ano man po yung ating pamumuhay ngayon sa taong ito. Magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo'y patatawarin ng Diyos. Magtiwala po kayo sa Diyos. Hindi po sa akin. Sa Diyos po, sa salita ng Diyos. Doon po kayo manghawak. Gawin po nating tungkod ang salita ng Diyos. At gawing nating helmet ang katotohanan. Sapagkat walang makapapanaig sa atin or sa taong matuwid malibang loobin ng Diyos Ama. So hanggang sa muli, brothers and sisters, sana hanggang sa susunod kung loloobin ng Panginoong Hesus, siguro makapag ako, baka kung loloobin ng Panginoon, baka New Year na, after New Year. So hanggang sa muli, sana po ay datnang kayo ng mabuting balitang ito ng maayos at nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman. At sana'y hangad ko po na ma-overcome lahat ang inyong mga suliranin, ang lahat ng inyong mga dinaranas o hinaharap ng mga pagsubok. Itawag lang natin sa Panginoong yan, ilapit lang natin, tiyak na tayo itutulungan niya. Hanggang sa muli, brothers and sisters, sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.